Ang lakas pala nito. Hindi kaya nung subwoofer natin na maliit. Hello guys, magandang araw. I-share ko lang po sa inyo itong nabili namin sa Lazada na amplifier. Ito po ay binili natin kasi nasira na po yung lumang amplifier natin na ginagamit dito sa shop na dating ibinlog din natin. Pero naka 2 years naman po yun bago po nasira. So ito, umorder po tayo ulit ng bago para magamit natin yung speaker na yan. Hindi ko alam kung anong eksaktong size niyan pero pag sinukat mo sa Metro, 6 inches siya. Yan, meron tayo. Galing po ito sa sasakyan, sa kotse natin. Tinanggal ko po kasi nag-upgrade po ako ng speaker. Pinalitan ko ng ibang speaker. So ito, kaya naka-stock dito is para pampatunog dito sa shop. Tapos meron ako ditong sira na subwoofer, ayan. Kaso mas maliit siya, mas maganda sana mas malaki yung subwoofer eh. Pero ito na lang muna yung gamitin natin. At least para matesting natin kung gumagana ito na bilhin natin na amplifier sa Lazada. So open natin mga kaibigan. HT21, 160 watts times 2. Naka-bubble wrap siya pagka binili guys. Tapos hiwa-hiwalay siya. Wala pa siyang, kailangan pa siyang i-assemble kasi nakahiwalay yung mga pihitan niya. Ayan, may mga tornilyong maliliit. Yung tornilyo para po masaraduhan natin. Ito yung kanyang taklob sa ibabaw. Ayan. Open natin guys. Ito yung kanyang pinakataklob sa ibabaw. Pinaka-cover niya. Ayan. Mapapansin nyo, nakasulat dito sa ating case ay 160 times 2 plus 220 watts. Treble bus regulation. 2.1 channel power amplifier. Ayan. Nakaganyan po yung pwesto niyan mga kaibigan eh. Tapos itong isa, dito sa ilalim. Ayan, pag ganyan. Ayan, buuin lang muna natin. Tapos testingin natin mamaya. Sound check tayo. Tapos nung bumili po ako nito, wala po kasi tayo magagamit na power dyan. Kasi ang power niyan ay DC 15 to 36 volts. Ayan, nakasulat po. DC 15 to 36 volts. Ayan, focus natin. DC 15 to 36 volts. So, bumili po ako ng adapter. Ayan, 24 volts po ito, 6 amperes. Ito yung gagamitin natin na pang-power sa kanya. Pasok naman siya kasi 24 volts nga ito eh. Ito kasi 15 to 36. So, assemblein ko lang mga kaibigan. Ayan guys, ganyan lang ang pwesto po niyan. Meron pong maliit dito, tapos dudugtong tong mahaba. Itong maliit ay para magkaroon ng space dito, yung board, para hindi nakalapat. So, saka natin lalagay ng ganyan. Ayan, saka natin ipapatong yan. Pag pinatong natin yan, ay dito tornilyo na natin dito sa ilalim. Ayan. Pwede na natin siya itornilyo ngayon. In-order ko ito mga kaibigan pero hindi ko in-expect na ako pala mag-a-assemble pa nito. Ano? Kasi akala ko okay na to eh. Okay, ayan guys, nabuo na natin. Ayan yung space sa ilalim niya. Ganyan siya. Tapos meron siyang fan. Tapos ito yung mga capacitor niya. Dito sa kabila. So ayan. Ngayon, ikabit na lang natin yung kanyang mga pangsaksak dito. Tapos ito guys, pwedeng hindi na natin ikabit naman kung may adapter yung gagamitin nyo. Kung may pansaksak yung inyong adapter. Ayan. Ito kasi nilalagay lang dito para maging input din kung wire yung gagamitin nyo. Pag-iipitan siya ng wire dyan. Ayan. So ito na yung gagamitin ko. Hindi ko naman ito gagamitin eh. Kabit lang natin itong mga pihitan niya. Ayan. Pahinaan muna ito lahat. Dalawa. So ngayon mga kaibigan, kabit na natin yung speaker. Ito yung speaker natin, ito. Yung wire na speaker. Ito yung galing dyan. So yan. Connect lang natin. Right and left. Tapos sub. So dito tayo. Positive red, negative black. Guys, ito na lang muna yung gamitin nating sub, no. Ito na lang gamitin natin sub muna.
Para lang may connect tayo dito sa sub. So yun guys, kung mapapansin nyo, nagpalit tayo ng venue ng ating vlog. Kasi hindi kaya nung ang lakas pala nito. Hindi kaya nung subwoofer natin na maliit. So ito gagamitin natin subwoofer. Ang lakas pala nito, liit-liit eh. Pero ang lakas, hindi kaya nung speaker na maliliit lang. Dapat malakas, dapat malaki. So ito ang gagamitin natin. Yung 12 na kicker. Ito ang gagamitin nating sub. Ikabit ko lang. Basag na basag yung tunog nung nung speaker na maliit. Ibig sabihin, kayang-kaya niya kahit malaki. O, ito ang ating gagamitin. Nagpalit tayo ng venue kasi umuwi tayo sa bahay. Kasi pwede naman patunogin yung speaker doon sa shop. Ang problema, hindi mo pwede palakasin kasi nababasag yung tunog. So, paano natin makikita ang lakas ng ating amplifier? So, dito guys, pakita ko lang konting review. Meron siya mga pihitan dyan. Ito yung subwoofer, frequency, tsaka volume. Ayan, nakasulat dyan. Tapos may adjustment tayo ng treble. May adjustment tayo ng bass. Tapos itong isa, main volume, at saka siya rin yung switch. Pagka sinagad mo ganyan, lalagitik siya. Naka-off siya pag ganun. Okay? So ito naman yung power natin. Ipakita ko naman kanina kung paano natin i-connect siya. Ito, hindi natin gagamitin kasi hindi naman tayo naka-battery. Hindi naman battery yung gagamitin natin. So, para lang sa battery to. Itong side na to. Or kung hindi man para sa battery, yung power na walang pangsaksak. So, siya yun. Tapos, ito nga po pala ay Bluetooth. Pwede kayo mag-play ng mga music gamit ang inyong mga cellphone via Bluetooth. Meron din po siyang saksakan ng USB sa harap. Kung gusto nyo po naka-USB. Tapos dito, meron po siyang sign ng plus tsaka minus. Pagka ini-slide mo pong pag ganon, kunwari naka-play ka sa music, nagne-next siya. Tapos pagka i-minus mo, bumabalik siya. Previous tsaka next. So, testingin natin mga kaibigan. So, yun guys, naisaksak na natin. May power na yung adapter natin. Ayan. Power na. Nakasaksak na. Tapos dito, may fan nga pala siya sa ibabaw para iwas init. Pag i-on mga kaibigan, ay pipihitin mo lang to. Ayan. Pag pinihit mo, automatic magbubukas na yung fan. Tapos yun, tumunog yung speaker natin. Tapos may indicator naman dyan ng buhay kasi nagkaroon siya ng ilaw. So, magpe-play lang tayo. So, yun mga pala mga kaibigan, bago ko makalimutan, meron naman po siyang saksakan ng auxiliary. Ayan. Pagka po gusto nyo may pansaksak, halimbawa sa laptop galing yung tunog nyo o na walang Bluetooth, pwede naman may saksakan naman siya. Ayun sa likod. Ayan. May input naman siya ng audio. So yun, putol-putol ng konti yung tunog natin kasi makaka-copyright po tayo. Pero narinig nyo ba yung bass? Akala ko malaking amplifier talaga. Pagka maririnig mo sa malayo, parang malaki yung amplifier. Pero tingnan mo naman, ang cute. Oh, liit-liit niya. Pero ang ganda tumunog. Narinig yung bass na yan. Yanig ang bahay. Ay kalit-liit na are. Kagaling, kalakas. Guys, kung gusto nyo po ito, ilagay ko yung link yan sa ating description. At ipipin ko sa comment section para kung gusto nyo umorder. Ito po yung makuha nyo. Tsaka ang napakaganda po ng review niya sa Lazada kasi sobrang dami niyang nabenta na ganitong amplifier. Doon sa seller na yun. So, pagka kinlik nyo yung link, orderin nyo na po. Doon, yun po mismo yung mabibili nyo. May iba't iba pong variant doon sa link na yun. Pero ito pong binili ko, ito yung ZK HT21 at ang presyo po niya ay nasa 1,200. So hindi po kasama itong adapter. Siya na rin po yung seller nitong adapter. Ito po ulit ang ZK HT21. So hanggang dito na. Please don't forget to like and subscribe.